Life is not about us. It is about Him who created us. Kaya if we are to set our biblical standard, ang standard natin lagi si God. Yung kanyang pag-ibig at ang kanyang layunin. Di ba? Hindi ito tungkol sa ating happiness, kundi ano yung magpapaligaya sa Diyos. At yung kaligayahan ng Diyos, maging kaligayahan natin. At kapag yan ay nangyari, wow, our joy is complete. Pinagpalang araw po para sa ating lahat at praise God for the privilege that we can worship God anytime we want. And sa totoo lang, it's okay to worship the Lord sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. We are continuing our series sa Life Detox. Ito po ay paglilinis ng mga toxic realities sa pamilya, sa buhay, sa ating emosyon, sa ating kaisipan, na siyang nating nadidiscovery ngayon dahil lang sa pandemya. Now, ito pong toxin na ating aaralin ngayon ay napaka-importante sapagkat napakarami na nitong winasak na tahanan. Mga puso na sinaktan. No, alam nyo kung ano to? Hindi tukso. No, hindi tukso. Hindi ito yung kantang tukso. Ngunit ito ay isang uri ng toxin na napaka-subtle at dahil ito po'y nasa maskara ng pagiging masaya, pagpapala, o kaya naman ay dahil lang sa hangad natin na makamtan ng mga pangarap natin, na sa totoo lang, ito ay tumutukoy sa ating makasariling hangarin o kaya self-centeredness. Alam niyo kung anong toxin ito? Ito po ay entitlement. Sa katunayan, itong entitlement na to, nagdudulot ito ng sakit na tinatawag at tinawag ni Pastor Peter noon na entitleitis. Entitleitis. Ano ba yung entitleitis? Ito po yung uri ng karamdaman na pinaniniwalaan ng isang tao na ang pribileyo ay kanyang karapatan at ang mga benepisyo na ay kanyang aasahan dahil ito'y nararapat lamang. Ganun po yung dating. Now, marami po pong mga variant ang mga sakit na to. Tulad ng I, me, mine-itis. Yung parang I, me, my, mine-itis. Diba? Yan po, parang akin yan. Tapos yung iba naman po ay diabetes. Ano yung diabetes? Yung tamis ng dating, pero binobola ka lang, pero eventually, sisip-sipin ka rin at ikaw ang kakainin, ikaw ang talagang nahahati-hati ang pamilya, nahahati magkakaibigan. Ganyan yung klaseng sakit. At isa pang mas matindi pa sa COVID. Coveting. Ano yung coveting? Coveting. Yung parang hinahangad mo ano yung meron sa iba. Na parang sa iyo din dapat meron ka nun. At ito po'y napakadelikado pong toxin. Kaya nga binigyan na tayo ng babala ni Pablo sa bagay na yaan sa 2 Timoteo Kabanatang 3 na lalong magiging mahirap ang ating buhay sa mga dating na araw sapagkat ang mga tao, tingnan niyo po, magiging mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa salapi, magiging palalo, mayabang, mapanira, walang galang sa magulang, walang pagpapasalamat, talagang walang pagmamahal, ayaw makipagkasundo, mapagpanira ng kapwa, walang kontrol sa sarili, malahayop ang dating at galit sa kabutihan. Sila po ay taksil, sila po ay walang pag-iingat, sila po ay laging nagmamataas at lagang hanghangad po ay laging kasiyahan lamang at hindi ang pagmamahal sa Diyos. Tiyak, kung ganito ang ating buhay, at everybody's thinking yung ano yung karapatan nila, na parang entitled ako maging masaya, entitled ako na makamtan ng lahat ng mga kagustuhan ko sa buhay kahit nasa maling kaparaanan. Itong toxin na ito, hindi ho basta-basta ito napapagtagumpayan. Kailangan mo itong matakasan. Kaya ho, ang title natin ngayon ay Escape Entitlement. SOS. Ano po yung SOS? Yung SOS po isang Morse code na maritime Morse code para nagpapaalalang, come on, save our souls or save our ship. Kumbaga, ngunit ito po'y ginagamit na in a general usage sa pangkalahatang gamit, tulungan nyo kami. Iligtas mo kami. We need help. Ngayon, para maintindihan natin how we can escape from entitlement, kailangan natin ng tamang SOS. Okay? Ulitin ko, tamang tulong, tamang aksyon. Kailangan natin gawin yun kasi baka mamaya may tulong hindi naman natin pala kailangan. Di ba? Now, tingnan natin. Ano po ba yung SOS? Una, ang SOS ay set biblical expectation
offer thanksgiving, and surrender to God. Yan po ang ating SOS. Now, let's start with setting biblical expectations. Bakit po importante ito? Kasi ang entitlement ganito, we expect to be happy. Pero yung happiness na yon dapat ibigay sa atin ng mundo, ibigay ng ibang tao. Ganyan ang kwento sa Luke 15. Tingnan ho ninyo. Meron pong meron pong mama na may dalawang anak. At itong mamang ito, nakakagulat eh. Lumapit po yung anak niya, yung nakakabata. Tay, alam ko naman pag namatay ka, bibigyan mo kami ng mana. Kaya lang ang tagal mong mamatay, tay. Isipin niyo kung gano'n siya sabi sa'yo. Di parang gusto mong dagukan eh, di ba? May sabi, pero ito nakakagulat sa tatay. Binigay. And alam niyo po ba, pag sinabing estate during that time, parang equivalent na sa buhay ng tatay yon. Parang yung kanyang lupain, buhay niya na yon. Parang kumbaga, dito na yung kabuhayan ko. And he was willing to give part of that to his son. So it is one way of saying, binibigay niya yung part ng kanyang buhay sa kanyang anak. Ito problema, kaya ayaw natin ng entitlement. Pagka meron kang form of entitlement, eto na. Hindi pa lumipas. Luke 15, verse 30 na tayo. Di ba? Lumipas ang mga ilang araw, itong nakababatang anak, inipon niya lahat yung kanyang mga kinuha sa tatay niya at nagpakalayo-layo. At ito kanyang gustong mangyari, gusto kong masaya, karapatan kong maging masaya, kaya nilastay niya lahat sa tinatawag lang loose living. Nakita nyo? Loose living. Ano ibig sabihin ng loose living? Walang standard, walang parameters. Basta, gagawin ko yung gusto ko. Walang makikialam sa akin. Karapatan ko, katawan ko to, gagawin ko anong gusto ko. Pera ko na to, gagasusin ko kahit anong gusto ko. Ganyan na yung kanyang standard ng expectation. Pero ito ang malungkot, tingnan nyo po. Now, when he had spent everything. Nung naubos na. Siyempre, obviously, itong tatay naman, kaya naman binigay yan, alam din niya eh. Kapag hindi tama yung karakter mo, kapag ka-entitled ang karakter, ganun ang utak mo, sigurado ko, ubos yan. Kahit anong dami niyan, hindi yan magtatagal. Kaya ito, sabi niya, when he has spent everything, itong pinakamalungkot, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. Ano ibig sabihin? Kung kailan namang ubos na, saka naman nagtagutom. Alam niyo yan, nakakatuwa sa buhay, no? Kung kailan, sana nagkaroon ng tagutom na may pera pa para napag-isip-isipan niya paano gasusin man lang yun. Hindi eh. Itong malungkot na katotohanan sa buhay. Kung kailan wala ka na, saka dun pa lang ikaw mag-aani. Kaya ingat ho tayo. Minsan akala natin hindi mauubos eh. Nauubos. At kaya nga ho, kapag ang karakter natin palpak, kahit anong laki ng blessing natin, magiging parang sumpa. Wala kasi tayong control. And for sure, we will end up in misery. Anong tinan yung effect ng entitlement? Wala siyang standard. Masama na nga yung wala ka ng standard. Ang worst pa, yung standard mo, mali. Kaya ito pong madalas na nangyari, ang standard ng entitlement, listen, self. Sarili lang. Kung ano makakasaya sa akin. Kung ano makakabuti sa akin. Kung ano, yan lagi natin iniisip. Na parang yung katawan ko, akin, gagawin ko, gusto ko, hindi nyo yung concern. Ganyan tayo. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Pero ano po bang sinasabi ng Diyos? Mali ka. Unang-una, our body is not ours. This belongs to God. Now, tingnan nyo po, balikan ho natin ha. Tingnan nyo po yung Luke 15. Sabi niya, so he went and hired himself out to one of the citizens of the country and he sent him to the fields to feed swine. Sa wakas, naintindihan mo na, kailangan mo pala ng responsibilidad. Kailangan pala magtrabaho. Hindi pala libre lahat ng bagay. Kaya nga there is no such thing as freelance. Naalala niyo yun? Narinig niyo, walang libreng pananghalian. Kasi lahat ng yan, may kabayaran yan. Now, listen. So, and he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating. Biruin ninyo, yun na lang sa panahon nila Hudyo ito mga to. Yung baboy, nako, kababuyan sa kanila yan. Ayaw nila yan. Ngayon, ang masama pa, yun ang naging trabaho niya. Ibig sabihin, malayo talaga siya. Pumunta siya sa lugar na ang batas ng, kumaga ang kinikilala nilang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, malayong malayo. Ibig sabihin, wala silang wala na standard ng godly standard. Ito pa, sa tindi ng kanyang gutom, dahil wala nagbibigay sa kanya kahit ano. Ano sabi gano'n? Naku, mismo
ang baboy, parang inasam-asam niya pang kainin. Naman, inasam-asam niya pang kainin kung hindi lang baboy, parang binantaan siya. Naman, nagbantaan, parang siguro, doon lang nakapagpigil yun eh. Pero grabe, tingnan niyo po yung sakit ng epekto ng entitlement, no? Talagang babagsak ka talaga, sasadsad ka talaga eh. Kasi nga, akala natin by satisfying ourselves, butas yung puso, parang butas yung puso nun eh. Talagang may sakit eh. Yung alam niyo, pagka may sakit ka, parang tinatapon mo lahat ng nutrients eh. Yan ang malungkot na katotohanan dyan. Kaya ano ang biblical standard? Ang unang biblical standard, tandaan nyo kung ang standard ng entitlement sarili, ang standard ng Biblia dapat si God. Hindi natin pag-aari ating sarili, pag-aari tayo ng Diyos. At ang standard ng Diyos, simple lang. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya nga ito'y napaka-importante. Hindi blessing ang ating hinahabol. Hinahabol natin ang Diyos para habulin tayo ng blessing. Tingnan niyo sa Deuteronomy 28. Kaya pag hindi natin susundin ang standard ng mundong ito, ang habol natin is standard ng Diyos. Now listen, yung standard ng Diyos, hindi ibig sabihin pareho ng standard ng mga reliyosong tao. Now, tingnan niyo po para maintindihan niyo ito. Tingnan niyo yung konteksto ng Luke 15. Bakit kwento ni Jesus itong kwento ng tungkol sa batang ito? Una, kwento niya muna yung tupa. Kung maaalala niyo, kung babasahin niyo yung buong kabanata, pagkatapos yung coin. Tingnan niyo po yung konteksto. Now, all the tax collectors and the sinners were coming near to listen to him. Yung mga makasalanan. Tingnan niyo sinners, talagang kilalang makasalanan And sabi gano'n, lumalapit kay Jesus para makinig. Now, tingnan niyo, both the Pharisees and the scribes, these are religious people. And sabi ganon, began to grumble saying, tingnan mo tong tao na to, tinatanggap yung mga makasalanan at kumakain kasama pa sila. Alam mo, pag tumingin ka sa isang tao, hindi mo masasabing makasalanan yung tao na yan. But the mere fact na alam niyang makasalanan, notorious ito mga ito. Di ba? At pag kumakain pa. Now, tingnan niyo po isang bagay nito, tandaan niyo mabuti. Sa tingin nito mga religious na tao, aba, dapat kami ang binibless niyan. Kami ang binibigyan ng atensyon ni Jesus kasi kami yung mga mababait. Kami yung mga sumusunod kay God. Maganyan. At ang isip nila, parang utang na loob ni God sa amin yan. At ang mga makasalanan, wala yang karapatan sa Diyos. Pero ito ang kakaibang nakakatuwa sa Panginoon. Naparito siya para sa makasalanan. Ang mali ang standard ng mga religious people. Ang standard ng Diyos, ako'y naparito para sa inyo. Kasi mayroon silang standard pa rin ng entitlement, sarili pa rin. Ang standard ng Diyos, grace, biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, lahat ng ating ini-enjoy, lahat ng ating mga pagpapala, lahat ng meron tayo, biyaya lang yan ng Diyos. Hindi yan dapat sa atin. We do not deserve them. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya tandaan natin to. Life is not about us. It is about Him who created us. Kaya if we are to set our biblical standard, ang standard natin lagi si God. Yung kanyang pag-ibig at ang kanyang layunin. Di ba? Hindi ito tungkol sa ating happiness, kundi ano yung magpapaligaya sa Diyos. At yung kaligayahan ng Diyos, maging kaligayahan natin. At kapag yan ay nangyari, wow, our joy is complete. Kung nabubuhay tayo, hindi ayon sa palatuntunan ng Diyos para sa atin, yan ay entitlement. Minsan gusto natin ng maraming bagay, sasabi natin, karapatan ko to, gusto ko to. No, God's standard is, He wants us to be responsible. Naintindihan po natin? He wants us to be responsible. Buti na lang. Itong batang ito na napaka-full of entitlement, look at what happened. But when he came to his senses, nabalik siya sa kanyang kaisipan. Sabi niya, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger? Sa wakas, bigla niya nakita, ang bait pala ng tatay ko. Yung tatay ko, pinapakain yung kanyang mga utusan, yung kanyang mga hired men, yung mga empleyado niya. Samantalang itong employer ko, hindi ako pinakakain. Katuloy, gusto ko nang kainin yung pagkain ng baboy. Grabe naman. Kaya buti pa yung tatay ko, bigla niya na-realize, ang bait ng tatay ko. Kaya tandaan nyo para makatakas tayo sa entitlement, kailangan makita natin yung mga blessings na binigay ng Diyos sa atin.
And alam niyo po ba, lagi nating nai-ignore yung blessing na yon dahil nakafocus tayo sa mga pleasure of what we do not have. Inisip natin kung meron lang akong ganito, meron lang akong ganito, pag nakamtan ko na yan. Di ba? At least the boy realized the goodness of the father more than the goods the father owns. Di ba? Entitlement focuses on the blessing than the blesser. But kaya nga dapat nakafocus tayo kay God, nakafocus tayo sa Kanya. Yun ang starting standard. Friends, what God is telling us is this. Kung saan tayo nilagay ngayon, be responsible. That's God's standard. Para i-enjoy natin, maging engaged tayo saan tayo nilalagay ng Diyos. Kaya listen to this, I will get up and go to my father and I will say to him, Father, mula ngayon, nagsisisi na ako. Father, I have sinned against heaven in your sight. Maging sa pananaw nyo, hindi na ako karapat dapat tatawagin yung anak. Turing nyo na lang ako isa sa mga empleyado ninyo. Bigla na pahalagahan niya ang tatay niya. Ituring mo na lang ako isa sa mga empleyado mo. Yan ang tinatawag nating set the biblical standard. Always look at the goodness of God. Lahat na meron tayo, maging problema, blessing in disguise yan. Ibig sabihin, anyong problema, pero blessing yan. Dahil alam natin that all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Now, ang pangalawang bagay is what? Offer thanksgiving. Tingnan niyo ang nangyari dito. So he got up and came to his father. While he was still a long way off, malayo pa lang. His father saw him and felt compassion, naawa. And sabi niya, biro niyo tatay ito, parang ang labo, para sa mga Middle Eastern na tatay, hindi ito gagawin. Pero tingnan niyo yung puso ng tatay, sabi niya, he ran and embraced him and kissed him. Teka muna, tumakbo, niyakap, hinalikan, wow. Ano nga to? Itong bata hindi pa naliligo. Ang baho nito, amoy baboy ito. Pero yung tatay, wala akong pakialam anong amoy mo. Wala akong pakialam kung ano, naligo ka na sa akin, nakabalik ka sa akin, mahal na mahal kita. Sobrang, yung tatay, walang entitlement. Sobrang ang puso. Basta mahal kita. Iniisip kita ngayon. Yun ang puso. Kabaliktaran ng anak eh. Yung anak ito eh. Sabi niya, and the son said, teka muna tayo, sandali lang. Hindi pa ako nakakapag-speech. Parang may prepared siyang speech. Sabi niya, nagkasala ako laban sa langit at sa inyong pananaw, hindi na ako dapat maging anak ninyo. Hindi niya pa natapos. Di ba, dapat ang karugtong niyan, ituring niyo na lang ako empleyado. Naalala niyo? Hindi niya pa natapos. Parang hindi na ata siya pinakikinggan ng tatay. Ang sinabi ng tatay, dali, sabi niya gano'n, inutusan niya kanyang mga utusan, sabi niya, mga alipin. Dali, sabi niya, kunin niyo yung pinakamagandang balabal. Kunin mo yung, isuot mo sa kanya, yung singsing, isuot mo sa kanyang kamay, at yung kanyang sandalya, lagay mo sa kanyang paanan, at magpakatay ka ng pinakamatang baka dyan. Di ba? Para sabi niya, at tayo ay magdiwang. Grabe excitement ng tatay. Di ba? Kung ako may entitlement na tatay, pagkakita ko palang malayo, abang makapal na mukha na to. Ganun ka agad eh. Palabasin lahat ng aso, palabasin ang Doberman, habulin yan. Well, hindi, pero yung tatay walang ganun eh. Pero tinan nyo, sobrang puso ng tatay nagdiriwang, saya-saya. Walang entitlement. But ang entitlement, bakit ang kapatid? Nagmamahal siya. Kasi ang totoong pag-ibig is to give. For God so loved the world that He gave. Diba? Husbands, love your wife that just as Christ loved the church that He gave. Pagbigay, hindi pasakim. Ang entitlement, lagi, ano yung karapatan ko? Hindi. So, ang pagmamahal, ano responsibilidad ko? And that is exactly what the Father is trying to convey. Ibang-iba yung tatay. Now, tingnan niyo po, for this son of mine was dead, and he has come to life again, and he was lost, and he has been found. And they began to celebrate. Now, listen to this. Now, tingnan niyo po yung sasabi niya, bakit offer thanksgiving? Saan naman yun? Ito yung bata. Halika, magdiwang tayo. Kung ako yung bata, nakakaya po tayo. Wag na po. Hindi eh. Wag na. Wag ka na magaganyan pa. Magpasalamat ka na lang. Sabi niya, itong anak ko, kaya tayo magdiriwang, patay na to eh. Tayo naman, anong patay? Sobra ka naman. Wala nang ganun. Wala nang depensa sa sarili. Nagsisi na nga eh. Di ba? Kaya magpasalamat ka na lang. Yan sabi niya, kaya wala nang reklamo. Nakukuha natin? Now, tinan nyo ito. Bigla niya na-appreciate yung tatay niya. Bigla niya na-appreciate yung dati niyang kondisyon. Bigla siya nagpakumbaba.
para aminin ang kanyang kawalan. Wala pala akong karapat-dapat talaga. Grabe ang Diyos. Ganyan ang pinapakita yan, yung tatay yan, pinapakita yung puso ng Diyos. And if we become like God, in a sense that Christ-likeness, the very heart of Christ, di ba si Jesus Christ eating with a sinner, yun ang kanyang pinoportray. I am telling you the heart of my Father. I am demonstrating to you the love of my Father. Hindi ang Diyos yung parang gusto ko kayo, parang yung entitled ako ng yung pagsamba. Hindi, hindi. Mahal ko kayo. Kaya ko lang kayong gustong sumamba sa akin dahil ang totoong blessing sa inyo. Because that is your design. So nag-celebrate. Wala nang reklamo. Kaya alam nyo, yan ang pareho-pareho yan sa Luke 17, yung totoong pasasalamat. It is in full submission. Full submission to God. Naalala nyo sa Luke 17, na nagpagaling si Kristo ng 10 may ketong? Nako! O sige, ipakita nyo sarili sa mga saserdote. On their way, bigla silang gumaling. Alam mo yung Samaritano, bumalik at nagpasalamat. And he fell on his face at his feet, giving thanks to him. And he was a Samaritan. Anong pinapakita rin? Ay, totoong pasasalamat. Yumuyukod sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Parang mayroong pong paghayag ng pagsamba at pagpapasakop. At sabi niya, salamat po talaga. I deserve nothing, but everything comes from you. Yan ang offer of thanksgiving. Thanksgiving is to worship and give God the glory. Ulitin ko ulit, ang standard, we don't deserve anything, it's all by grace. Kaya naman, we are to offer thanksgiving to God. Na binibigyan tayo ng kakayanan, binibigyan tayo ng mga pagpapala, na meron tayo, kaya lahat, pasalamat natin. Yung nga sabi na, count your blessings and name them one by one. Kaya in everything give thanks, sabi nga ng 1 Thessalonians, for this is God's will for you in Christ Jesus. And finally, friends, surrender to God. Surrender to God. Alam nyo, anong ibig sabihin ng surrender to God? Tingnan ho natin. Now his older son was in the field. And when he came and approached the house, nung lumapit sa bahay, anong mga kaguluhan ito? Kumbaga sa mga pasalukuyang mga lengguwahe. Anong ganap? Anong mga kaganapan dito ngayon? Di ba? Anong ganap? Parang ganyan. O kaya, anong mga bagay-bagay na ito? Mga ganyan. Di ba? Mga salta ng mga bata, kakaiba eh. And sabi niya, nilapit niya, tinawag niya yung katulong. Sabi niya, uy, ano to? Yung katulong siguro ba? Kung na-tsempo mo pa yung katulong mo, medyo sip-sip. Ay, alam mo, sir, naku, yung kapatid mo. parang nang iintriga pa eh. So sabi niya ganoon, so to make the long story short, sinabi nga, nandiyan yung kapatid, nagdidiwang pa. Yung kapatid ko, yung lumustay yung lapastangan. Nako, eto na, naggalit siya. At ayaw niyang pumasok. Can you imagine? Ayaw niyang pumasok. Hindi niya ma-appreciate yung kapatid niya. Hindi niya na-appreciate na buhay yun. Buhay, importante. Pero ayaw nang pumasok. Alam niyo, huwag ka lang pumasok sa celebration. Insulto na sa tatay yun eh. Pero itong tatay talaga, sobrang walang ka-entitlement ng utak. Para sa kanya, ito entitled din eh. May karapatan siya ako. Wala, mali yan. Hindi ako sasama. Yung tatay na lumabas, nakiusap, anak, kasama ka na. Hindi ka na, pasok na tayo. Sabi gano'n, tingnan nyo sinagot siya. Tingnan nyo kung paano sumagot. Tingnan mo look, exclamation, sinigawan yung tatay. Tingnan mo, sabi gano'n. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa'yo. Tapos, hindi ako sumuway sa mga utos mo. At sabi niya, pero hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na maliit na kambing o batang kambing para naman makapagdiwang kami ng mga kaibigan ko. Kaya ka pala sumusunod din. Pareho lang sila, entitlement din, ang sakit. Maparilyoso o hindi, entitled din. Bakit? Ang inahanap niya lang, makapagdiwang kami, magsayaman lang kami. Tay, grabe ka naman. Di ba? Tapos ito, pero itong anak mo, di ba, pagkagali, itong anak mo, hindi man lang sa itong kapatid ko, walang ganun eh. Di ba, pag nag-aaway mag-asawa, yung anak mo, pag masama, pag mabait, tingnan mo yung anak ko. Ganyan eh, itong anak mo. Sabi niya, winaldas yung yaman, tapos saan? Sa mga prostitutes. Ganyan. Tapos pinagkatay mo pa ng baka. At hindi ba sa bata, matabang baka.
'Di ba? Parang grabe naman. And sabi ng tatay niya, "Anak naman, hindi mo ba na-appreciate? Tingnan mo, ikaw lagi kitang kasama, lahat ng ito, iyo naman 'to, eh. Iyo 'to lahat, ano ka ba? Hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Iyo 'yan, eh." Kaya sabi niya, "Pero tayong kailangang magdiwang. Bakit? Kasi yung kapatid mo, patay na 'yan, wala na. Pero ito, buhay na siya ulit. Nawala na siya, eh, at siya'y natagpuan, nakabalik na siya sa atin." Ano sinasabi ng tatay niya? Hindi ba mahalaga sa'yo ang ibang tao? Hindi ba mahalaga sa'yo ang buhay ng ibang tao? Ano sinasabi ng Diyos? Huwag lang ang sarili mong iyong isipin. Because every time we think of ourselves, that's entitlement. That's entitleitis. That's I mean my mighties. That is diabotes and of course, coveting. Kapatid, we need to surrender to God. Kasi bakit? Kapag tayo punong-puno ng jealousy, buhay na buhay pa tayo sa ating sarili. Yung buhay natin, pag sabi natin surrender sa Diyos, Lord, yung buhay ko, iyo na. Iyo na. Kaya akala nito, ito alam niyo, sinasagot ng Lord yung ano eh, yung mga pariseyo eh. Kasi ang tingin nila, ito mga pariseyo, minsan, gumagawa tayo ng mabuti para hindi natin kailanganin si Jesus. Pero sinasabi ni Jesus, kailangan mo si Jesus para tayo maligtas. Kaya alam niyo po ba, kaya tingnan niyo po, kung ikaw ay aking anak, isipin mo, lahat ng meron ako, binigay ko sa'yo. Hindi naman talaga iyo yan, you don't deserve it. Pero naghahanap ka, okay, sabihin na natin gano'n, nagtatrabaho ka sa akin. Ako pa rin ang may-ari ng kumpanya, and you're still my employee. Ano sinasabi niya? Bert, tingnan niyo, kung ikaw ay employee, naiintindihan mo yon, that you're just one of the hired men, nagkataon lang anak kita, ano sasabihin mo? Katulad ng Luke 17, sabi niya, pag ang isang katulong, nagtrabaho, hindi naghahanap ng pasasalamat yan. Ang sasabihin niya lang, ako isang alipin lamang at ginawa ko lang kung anong nararapat kong gawin. Dapat ganun ang ating loobin lagi. That our God is our God. And whatever we're doing, Lord, ginagawa ko to dahil masaya na ako sa'yo. Ikaw lang kaligayahan ko na. Di ba? Makita lang kita, Lord, at makasama. Enjoy na ako. Mapaglingkuran kita, Lord, is a great privilege. Maawitan lang kita, Panginoon. Sobrang saya na ako. Hindi na ho yung pagpapala. Hindi na ho yung matatanggap ko. Yun lang kayo, sapat na. Kaya alam niyo po kung ang hangad natin yung pagpapala mula sa Diyos at hindi sa ang Diyos, palagay ko ang langit ay hindi atin. Kasi hindi natin ma-enjoy ang langit kung hindi naman natin enjoy ang Diyos na nasa langit. Ang langit ay langit dahil sa Diyos na nakakatira doon. Dahil sa Diyos na nananahan doon. Dahil sa Diyos na makakasama natin. Kaya ho, listen to this. Grace ng Diyos ang lahat ng bagay. So we need to surrender on Him. And this is Christianity. Pero alam niyo po, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, anong ginawa niya? He came. Alam niyo ginawa niya? Ano sabi sa Philippians chapter 2? Sabi niya, bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Grabe, anong ginawa niya? Ito ay talagang parang inalis niya yung kalwalhatian na yon, kinuha ang pagiging alipin na katulad ng isang tao, na merong anyong tao, nagpakumbaba, sumunod sa punto ng kamatayan, kamatayan sa cross. He removed all the titles of glory. Para saan? That He may bring healing, that we can escape from the toxin of entitlement para makatakas tayo sa entitlement. Dahil siya lang ang tanging tulong na makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Dahil ang ating mga kaluluwa ang sumisigaw, save our souls, save our souls. And Jesus Christ came to save our souls, for siya lang ang pwedeng magbayad at tumulong sa atin. Kaya naman, every tongue will confess that Jesus is Lord. Bakit? Kasi isang araw dahil sa kanyang pagpapakumbaba, inangat siya ng Panginoon. Ano sabi ng Lord? Ano sabi ni Paul? Kaya naman sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, mga minamahal ko, sabi niya ganoon, kaya naman mabuhay kayo na mayroong takot at panginginig bilang tanda
ng inyong kaligtasan. Dahil ang Diyos mismo kumikilos sa inyo. Di ba? With His pleasure. Kaya, gawin nyo lahat ng walang reklamo, walang away-away, kasi yan ay mga palatandaan ng entitlement. Upang lalong mapagtibay na kayo nga ay walang dungis o kulubot, sabi niya, o anumang pagkakamali bilang mga anak ng Diyos sa gitna ng isang mabaluktot na at makasalanang henerasyon. Kayo ang magliwanag. Yan ang hamon ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Listen to this. Kaya naman, ang nais ng Diyos maalala sa atin, yes, si Jesus namatay para sa lahat. Upang, sabi ganoon, tayo ay hindi na mabuhay para sa ating mga sarili. Hindi na yung ating karapatan. Hindi na yung ating ano makakaligaya sa atin. Kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay na magmuli para sa atin. Kapatid, ang hamon ni Jesus ay ganito. If anyone comes to me, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. Itanggi niya ang kanyang sarili. Huwag niya naisipin ng kanya ano entitled sa kanya. Sabi niya, take up his cross. Ano ibig sabihin take up his cross? Consider yourself dead and follow me. Deny, die, and do what I say. Follow me. Mga kapatid, trust God and be glad. Yan ang susi ng totoong ikaw ay malaya na sa entitlement. That you always trust God and you always glad because you pleased Him with all of your heart. Kapatid, patay ka na ba sa iyong sarili? Alam niyo ba, yan ang totoong Kristyanismo. Pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sinasabi mo, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kapatid, gusto mo bang makatakas sa laso ng entitlement? Tumawag ka ng tulong kay Jesus Christ at handa ka niyang tulungan maging sa sandaling ito. Tayo po yumuko at sabihin mo, Lord, save my soul. Sabihin natin sa Panginoon to. Panginoong Jesucristo, patawarin niyo ako, iligtas niyo ako sa makasarili kong hangarin, sa sumasakop sa aking pansarili lamang, Panginoon Diyos. Kaya patawarin niyo ako. Tulungan niyo po ako, Panginoong, mabuhay para sa ilamang. At salamat na namatay kayo para sa aking kasalanan. Namatay kayo para sa aking entitlement. Namatay kayo, Panginoon, para ako'y mapalaya sa aking sarili at mabuhay para sa inyo. Salamat sa kaligtasan. Salamat na kayo, ang siyang pinaka-importante sa buhay ko, ay nagbunyag ng iyong sarili sa akin. Kaya, Panginoon, nagpapasakop ako sa inyo at tulungan niyo ako mabuhay lamang para sa iyo. Salamat po, aming Ama. At Panginoon, pinapanalangin ko rin ang bawat isang nakikinig ngayon. At Panginoon, mga tagasunod ninyo, hinihingi ko po, Panginoon Diyos, palayain niyo kaming lahat, Panginoon Diyos, sa laso ng entitlement. Nang hindi kami, Panginoon, mabuhay sa isang miserableng pamumuhay. Sa halip maranasan ang kagalakang nagmumula sa inyo dahil kayo ang aming tunay na pinagtitiwalaan. Salamat po, aming Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Mga kapatid, para po sa ating discussion questions, ito po ang unang tanong. Ano po mga biblical expectations na dapat po nating italaga para sa ating sarili? Ito pong nasa gitna tayo ng pandemya. Yan. Ang pangalawang tanong po ay, ano pong 5 pagpapala na natanggap niyo mula sa Panginoong Diyos kamakailan lamang na nais niyo pong ideklara sa Kanya? Nais niyo pong ipagpasalamat sa Kanya? At ang pangatlong tanong po ay, anong bahagi ng inyong buhay na nais niyo pong isurrender sa Diyos? At ano pong aksyon ang dapat po nating gawin para dito? Kaya mga kapatid, sana po ay makatulong ang mga mungkahing tanong na ito para sa inyong pong talakayin. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos.